depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and hit the bell button. Marami naman tayong pwedeng sabihin na main reason kung bakit hindi na siya babalik. Pwedeng kinasal na siya, pwedeng nakahanap na siya ng bago, or dun sa bago niya nakikita mo na mas masaya siya, or pwedeng talagang wala na talaga, di ba? Pero meron pang isang way para malaman kung hindi na talaga siya babalik. At 100% ma-assure ko sa'yo na hindi na babalik to kapag ito yung nangyari. Ito yung tipong nag-no contact ka, tapos nag-no contact na din siya. I mean, ikaw, pinanood mo yung no contact, kaya ginamit mo as technique. Siya naman, nag-no contact siya kasi ayaw ka na niya makita without knowing na technique din pala to. I mean, kusa niyang ginagawa ang no contact para hindi mo na siya ma-reach out. At talagang nagtago na siya sa'yo. Ngayon, alam ko magpapanik kayo. Sasabihin nyo, Coach, di ba tinuturo mo mag-no contact ka sa ex? Tinuturo mo sa amin na gamitin namin ang no contact to get our exes back sa buhay namin. Yeah, of course. Suggestion ko, pinaka the best na tinuturo ng channel na ito is no contact rule. Yun yung number 1 na tinuturo ng channel na to. But here's the thing. Kapag ang technique na no contact ay hindi na gumana, it simply means wala na talagang pag-asa. Did you get my point? Kung nakukuha natin ang punto ko, simple lang ang ibig ko sabihin. Para lang tong isang sirang smartphone na ayaw bumukas or ayaw mag-open, so ginawa mo na lahat ng makakaya mo para mag-open yung smartphone na yon, at napansin mo na ayaw talagang bumukas ng smartphone. So nagbaka sakali ka, gumawa ka ng paraan, nag-effort ka, lumabas ka, nag-research ka, at humanap ka ng battery upang mapagana ang smartphone. Dahil akala mo battery ang problema. Pero nung tinry mong buksan ang smartphone, ayaw pa rin talagang bumukas. Ginawa mo ang lahat. Tinry mong i-fix. Tinry mong i-fix. Tinry mong i-fix. Hanggang bandang huli, hindi mo talaga ma-fix dahil may defect na talaga yung mismong cellphone. If you got my point, ang pinakatinutukoy ko lang, it doesn't mean na kapag nag-no contact ka, ay wala nang chance ang mabalik mo siya. Yun nga yung pinakamataas na chances na pwede mong makuha para ibalik ang ex mo kapag nag-no contact ka. Kasi kung makikiusap ka lang dyan, if-feed mo lang o pakakainin mo lang yung ego niyan, yayaman lang yan sa kayabangan at lalo ka niyang kakalimutan. Pero kapag nag-no contact ka at hindi talaga siya bumalik, ibig sabihin nun, tapos na talaga tong laban na to. Ang no contact ay para siyang apoy at ang ex mo ay parang ginto. Kapag dumaan ang ginto sa apoy at nanatiling ginto, ibig sabihin tunay ang ginto. At kapag ang ginto ay nalusaw, ibig sabihin peke ang ginto. Ang ibig ko sabihin, kapag nag-no contact ka at ang ex mo ay nanatiling buo at hindi ka pa rin nire-reach out, ibig sabihin yung ex mo buo na ang desisyon niya. Naiwan ka. Pero kapag nag-no contact ka at bumalik siya, ibig sabihin hindi pa talaga buo ang desisyon niya na umalis sa buhay mo. I mean, in simply way, biglang nawalan lang ng gana ang ex mo, nawalan ng attraction sa'yo, nawalan ng panlasa sa'yo, hindi ka na niya mahal, emotionally, hindi ka niya ma-feel. So, ang gagawin niya ngayon, magpapakalamig sa'yo, malamig pa sa yelo, at magiging cold, magiging dry, at mawawalan ng gana sa'yo kahit magsiiyak-iyak ka pa sa harapan niya. He or she doesn't care. Ngayon, kapag nag-no contact ka, at bumalik siya, ibig sabihin, nagkaroon lang siya ng emotional changes that time. Na nagkaroon lang siya ng problem. Nagkaroon lang siya ng state of problem emotionally during that time. Pero once na tinamaan mo ang ego niya during no contact days, ibig sabihin nun, yung ex mo babalik at babalik sa'yo dahil mamimiss niya yung ikaw dahil bigla ka nga nagbago at pinakita mo na buong buo ka. Pero kapag nag-no contact ka at yung last no contact technique mo ay hindi gumana, suko na Brad. Okay? Okay na yon. Tapos na tayo. Ginawa mo na ang best mo, binigay mo na ang lahat. I mean, kinontak mo na, nakiusap ka na dati, napanood mo ang channel ko, nag-no contact ka,
Mas the best kasi yun na technique, nabasa mo, nakita mo sa ibang YouTubers, hindi lang sa akin. Tinry mo, hindi umandar, ayaw talaga gumana, and then, let's give it up. Right? Pabayaan na natin to. May mga times talaga na hindi talaga natin ma-handle lahat ng bagay. Hindi lahat ng bagay ma-fix natin. Pero ang mga sarili natin, lagi natin itong ma-fix. Lagi ko tong tanong, kapag nag-no contact ako, tapos hindi bumalik ang ex ko, ano ang gagawin ko? Ang pinakasagot is, so what? Gusto kong maging independent ka, gusto kong lakasan mo ang loob mo, gusto kong tibayan mo ang dibdib mo. Darating ang panahon na ang ex mo ay maaaring hindi na bumalik sa'yo. At isang bagay ang gusto kong gawin mo, tigasan mo ang dibdib mo dahil may tsansa na talagang hindi na talaga bumalik yung ex mo. Hindi ako nagiging negative. I'm just being realistic, Alam ko na effective ang no contact. Pero kapag ito hindi pa gumana, wala na talaga. Parang isang bala ng baril, tapos hindi pa tumama. Alam mo yun, last chance mo na lang hindi pa nanalo. However, so what? Kung sakaling hindi siya bumalik, I want you to have that kind of mindset. So what? Gusto kong tigasan mo ang dibdib mo, gusto kong maging independent ka, gusto kong lakasan mo ang loob mo. Kaya mong manalo sa laban na to. Okay? Marami pang options dyan. Huwag kang maubusan ng panahon kakaisip sa ex mong mukhang sugpo. Thanks for watching.